dahil ipinagdiriwang pa rin po natin ngayong Marso ang National Women's Month, isang empowered woman na may kakaibang ambag sa agrikultura ang makakasama natin. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Kapag sinabing magsasaka, marahil lalaki na nagtatrabaho sa sakahan ang iniisip ng marami. Pero alam mo ba na marami rin ng mga babaeng farmers? Bukod sa pagiging isang ina, asawa at ate, aba, farmers din sila. Aabot sa 500 milyon na babae sa buong mundo ang nasa agriculture, fisheries, and forestry sector. Katumbas ito ng 47% ng global agricultural labor force. Pero ang nakakalungkot na malaki sa bilang na ito ang hindi nakakatanggap ng sapat na sahod at pagkilala. Sa Pilipinas, halos mahigit 2 milyong babae ang nasa sektor ng agrikultura. Malaking kontribusyon kung maituturing pagdating sa seguridad ng pagkain sa bansa at maging sa paglago ng ekonomiya. Sa kabila ng kanilang mahalagang papel, ang women farmers natin ay madalas na nakararanas ng iba't ibang mga hamon, kabilang ang kakulangan sa resources. Sila rin ay nakararanas ng diskriminasyon na maaaring maglimita sa kanilang kakayahan na makilahok sa mga aktibidad sa agrikultura. Gayunpaman, nakakabilib na mayroon pa ring mga babae ang patuloy na nagnanais na makibahagi sa pagpapalago ng ating agrikultura. Katulad na lamang ng isang young women farmer mula sa Aurora na kamakailan ay kinilala bilang Provincial Rural Women Farmer Awardee. Kilalanin natin siya at ang kanyang kwento dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Kaugnay niyan, para ibahagi ang kanyang journey ay makakausap po natin ng licensed agriculturist at award-winning young farmer na si Christine Rose Corrales. Good morning at welcome sa Rise and Shine, Christine. Good morning po. Good morning sa lahat. Rise and Shine, Pilipinas. Good morning, Christine. Dayan Kirareto at si Rod Lagusad. Christine, una sa lahat, pwede mo ba kaming kwentuhan tungkol sa iyong journey bilang young farmer agriculturist? At anong naging inspirasyon mo para pasukin itong larangan na ito? Yan po. So, at first, ang naging journey ko bilang isang licensed agriculturist, hindi po madali. It takes so much trials and challenges bago ko ma-achieve yung pagiging licensed agriculturist dahil masigsig na pag-aaral para makapasa sa board exam. And then after that, na claim ko sa Lord na marireceive ko yon, magiging licensed agriculturist ako, and it happened. Actually, nagkasakit ako during board exam, pero thank you Lord, siya yung nag-heal sa akin at that time and I was able to pass that board exam. So, nung una po, nagdadalawang isip ako kung kukunin ko ba or itutuloy ko ba yung pagkuha ng BS Agriculture. Ang gusto ko kasi talaga nung una maging teacher. Pero at the same time, dahil sa kakulangan ng resources nga po, kailangan kong maging practical sa pag-iisip at sa pagkuha ng kurso or decision, ganun. So, pinili ko po yung mag-enroll ulit sa BS Agriculture at na-enjoy ko na simula first year hanggang fourth year hanggang makagraduate, na-enjoy ko na yung track of agriculture. At para po sa inspirasyon, ang naging inspirasyon ko po dito ay yung pangarap ko na maiahon sa hirap yung aking pamilya, sina mama at papa, na mabigyan ko sila ng magandang buhay or magandang estado ng pamumuhay. At dahil po doon sa pangarap ko na yon, naging masigasig at naging matyaga ako sa mga ginagawa ko bilang isang farmer or young farmer nga po, para pagdating ng araw, ngayon, bukas at sa mga susunod pang araw ay isa na rin po kami sa ganap na hindi man mayaman pero may maayos at maunlad na pamumuhay. Yun naman po. Christine, bilang isang young farmer, marami ka na ring award na nakuha, an amazing feat. Sa lahat ng ito, ano ang nagbigay ng malaking impact sa buhay mo bilang isang licensed agriculturist at anong aral na nakuha mo dito? Bilang isang young farmer, sa lahat ng awards na na-receive or na-recognize sa akin,
pinaka mas nagbigay ng impact sa akin is yung the Doña Aurora Youth Leadership Award dito po sa aming probinsya. Kinilala yung mga natatanging kabataan at yung award po na Doña Aurora Youth Leadership Award, sinasalamin nito yung lahat ng mga kabataan kung saan doon ko po natutunan, doon ko po nakita na yung mga small works, small deeds, and small contributions mo sa komunidad, lalong-lalo na sa mga kabataan na nag-strive talaga sa agriculture na natulungan mo, naturuan mo sa maliit na bagay, ay ikaw yung mismong naging gabay or naging instrument para sa kanila na mahalin din nila yung agriculture. At natutunan ko po dito na mapapaid off yung lahat ng effort and labors na ginagawa mo in due season, na parang isang puno lang yan na kapag itinanim mo siya, darating din yung araw na mamumunga siya. At yun yung isang bagay na nakita ko. Meron talagang season sa lahat ng panahon at thankful ako dahil sa na-receive ko yung Doña Aurora Youth Leadership Award po na yun, na magiging inspiration ako sa mga kabataan dito po sa aming probinsya. Well, congratulations sa mga pagkilalang ito. Sa mga ganitong sitwasyon, syempre, sa yung pinasok na larangan, hindi mawawala ang mga pagsubok. Ano naman yung mga challenges na hinarap mo bilang isang young farmer at paano mo ito na-overcome, Christine? Ayun po, so una, dahil nga po kami ay galing sa hindi angat na pamilya, pinaka naging problema ko po talaga bilang isang young farmer is yung kakulangan ng resources financially. And to follow na po dito yung mga material resources na physical resources na kailangan ng isang magsasaka. Lalo-lalo na nga po, wala po kaming sariling lote or sariling lupa at that time. So ngayon, napakahirap na magtanim nang wala ka namang pagtataniman, na kailangan mong mag-engage na lang muna sa mga improved technologies para magkaroon ka ng sarili mong pananim. And at the same time, yung mahirap talaga yung wala kang pangtustos, lalo na kapag mag-aalaga ka ng hayupan, wala kang pampakain sa kanila dahil mahal ang feeds ngayon. So ang ginawa ko po ay nag-engage tayo sa mga small backyard farming, na kung saan pwede i-engage mo yung mga alaga mong hayop sa organic na pamamaraan, na pwede mo silang pakainin ng mga nakikita more available resources sa paligid, na kung saan mas magiging healthy pa po yung ating mga alagang hayop at ang mga pananim by means of organic farming. Christine, no, agriculture is science and learning is a never-ending process. Kaugnay nito, para naman no, sa mga kabataan, ano yung maipapayo mo sa larangan ng agrikultura at mapagyaman yung ating kalikasan? Ano ang mensahe mo o payo mo na nais ibigay sa kanila? Yan po. Para sa mga kabataan at sa mga nag-aim na maging licensed agriculturist, alisin po natin yung norm or yung mga nakasanayan na ay magsasaka lang, farmer ka lang, agriculturist ka lang. Alisin na po natin, burahin na po natin sa isip na yun. Sa halip, i-inculcate natin deep in our minds and in our hearts na magsasaka ako. I am an agriculturist at may magagawa akong pagbabago, may maibibigay ako sa aking pamilya, sa aking bayan at sa aking bansa, na kung saan lalong-lalo na po sa mga kabataan na kabataang babae na kung iniisip po ninyo na hindi nyo kaya po ninyo, kaya nating lahat dahil tayo po mga babae, kailangan po ng agriculture sector yan, ng empowered. Ayun, ako, isa kang inspirasyon na, Christine, sa ating mga kabataan at maging sa ating mga kababaihan. Para mag-alaga ng hayop at para maging isa sa mga resources to provide sa mga pangangailangan po ng mga bawat Pilipino, lalong-lalo na sa kanilang mga hapagkainan. At naniniwala po ako na kapag ginawa natin yun, tayo yung magiging susi ng sustainable agriculture at laging may busog na Pilipino sa ating pong bansa. Well, sana ay marami pang kagaya ni Christine Rod, napasukin itong larangan ng agrikultura, isang babae, isang miyembro ng ating mga kabataan. Kasi di ba isa rin sa problema, medyo tumatanda na yung edad ng mga farmers natin. So good thing na meron tayong kagaya ni Christine at sana ay marami pang sumunod sa iyong yapak. Salamat sa pagbahagi sa amin ng Inspiring Journey, Christine Rose Corrales, isang licensed agriculturist. Sige po.
Okay po. Ayan. So, good morning po. Bumabati lamang po ako sa aking pamilya, sa aking mga kapatid na papasok na, sa aking mama at papa na mamamalengke na po para sa aming paninda sa school canteen. Ganun din sa aking pong pamangkin na napakalambing kay Jaira at sa aking pong boyfriend kay Raymond. At sa lahat po ng pamunuan ng buong ASCOT, binabati ko po kayo ng magandang umaga. Sa aking mga estudyante at sa aking pong mga thesis advising na nagpapa-shoutout kay Kelvin, kay Ate Lauren, at sa lahat ng aking pong mga estudyante. Magandang umaga po. At sa buong 4H Aurora, sa lahat ng mga kapwa ko magsasaka, agriculturist, good morning and maraming salamat po. God bless everyone. At maraming salamat muli sa iyo, Christine Rose Corrales. Mabuhay ka. Thanks, Christine.